Ngayong 2025 mga ka-riders, kung ang hanap nyo motorsiklo ay yung tipid pa rin, syempre ang pipiliin po natin yung fuel injected na. Pero may sasuggest ko po, para siguradong tipid, yung mababang displacement lang po ang ating kukunin. At meron po ako nakita ng dalawang motorsiklo na pasok sa mga kategory na hinahanap natin. Pasukin po natin dito sa Unimar, Santa Cruz, Laguna. Ito na mga ka-riders yung tinutukoy nating motorsiklo, si Honda Beat 110 Playful version at si Honda RSX 110cc. Pareho na po silang fuel injected, and then pagdating po sa fuel consumption, panalo na rin tayo. Unahin po natin ang konsumo ng Honda Beat Playful version, bali nasa 58.2 km per 1 liter. Ayon po ito sa WMTC test method. At dito naman po sa RSX 110, meron po siyang fuel consumption na 69.5 km per 1 liter. Medyo mas matipid siya kaysa sa Honda Beat. Pero alam nyo, dun sa experience po ng aking utol na Honda Beat ang gamit, napaabot po niya hanggang 60 to 65 km per 1 liter. So depende pa rin po syempre sa bigat ng sasakay, sa road condition at sa throttle habit natin mga riders. And then obviously mas mataas po ang price itong si Honda Beat dahil ito nga po automatic transmission na, at dito naman po sa Honda RSX ay naka semi-automatic pa rin po siya. Sa price po ng RSX, mababa po siya ng 9,000 pesos dahil meron po itong suggested retail price na 65,350. Dito po ito sa Unimar, Santa Cruz, Laguna. And then dito naman po sa Honda Beat 110, meron po siyang cash price na 74,350 pesos. And then kung installment nyo naman po kukunin, mababa po ng 1,000 ang down payment ng RSX. Nasa 3,900 lang po ang down payment itong drum brake na variant po ha. Ayan. And then dito po sa Honda Beat Playful, bali 4,900 po ang kanyang down payment. And then ayan, pakicheck nyo na lang po sa screen yung comparison ng kanilang monthly installment para may idea po kayo. Pero mga ka-riders, kahit ano pong motorsiklo ang makuha nyo sa dalawang ito, panalo na rin tayo dahil very friendly po ito sa mga riders, lalong-lalo na sa kanilang bigat, diba? Magagaan lang po sila. Dito po sa Honda Beat, meron po siyang timbang na 90 kilos sa kanyang curb weight. And then meron po siyang 147mm na ground clearance at 742 mm na seat height. So abot na abot po natin ito mga ka-riders. And then dito naman po tayo sa RSX. Mabigat po ng 7 kilo itong RSX dahil tumitimbang po sa kanyang curb weight na 97 kilos. And then meron po siyang 135mm na ground clearance at 760mm na seat height. Okay, pagdating po sa kanilang fuel tank, hindi po sila nagkakalayo dahil dito po sa Honda Beat meron po itong 4.2 liters na fuel tank capacity at eksakto naman pong 4 liters dito sa RSX. Okay, yan, pareho po silang may U-box pero maliit lang po dahil dito sa RSX pabilog ho siya ang shape, dito naman medyo pahaba pero pareho pong hindi papasok ang isang helmet dito kahit full face, half face, hindi ho talaga pwede. Tools lang po ang pwede rito. At ayan, dito ho sa RSX, dito nakalagay yung kanyang battery sa loob at maganda naman organize yung kanyang mga basic tools dito sa ibabaw ng
battery. And then dito naman po sa Honda Beat. Okay, ayan. Alam naman natin doon nakalagay ang baterya ng Honda Beat dito sa kanyang floorboard, di ba? So ito, malaki pang space ang magagamit natin. And then pagdating po sa kanilang mga upuan, mapapansin natin makitid lang ang upuan po ng Honda Beat at medyo malapad naman ang upuan po ng RSX. Ayan mga riders, bagong-bago pa. Check natin yung kanyang foam. Okay, dito hindi ho ganun kalambot sa RSX. Then single tone lang po siya at makapal po yung kanyang seat cover, then magaspang. Then yung kanya naman pong shape ng upuan, okay, tamang-tama lang po siya, hindi masyado malalim dito po sa rider seat. And then dito naman po sa Honda Beat, okay, almost the same po sila ng quality ng seat cover, pero mas madulas ng konti dito po sa Beat. And then malambot din ng konti yung kanyang foam. Yung tabas nila almost the same. Single tone din po, wala pong stitches itong, okay, dito sa gitna meron itong Honda Beat. And then dito naman sa RSX, ayan, dito po sa back rider, ayan, nakatahi siya hanggang dito po sa gitna. And then pagdating naman po sa meter display, unahin natin itong si RSX. Full analog po ang kanyang meter display. Kaya yan, dalawang kulay lang, orange at saka white. Then yung kanya pong speedometer ito sa gitna, and then yung kanya pong odometer, then fuel indicator. Kala ko wala siyang gear position, okay, ayun po pala sa magkabilang side. Then turning signals, of course. Okay, dito naman po sa ating Honda Beat 110, combined analog and digital po ang kanyang meter panel. Okay, dito po sa digital, dito po naka-display yung kanyang fuel indicator. And then dito po sa analog yung kanya pong speedometer. And then ayan, meron po siyang eco sign. And then siyempre mga turning signals. And then sa gitna, malamang dito po yung kanyang high beam, low beam sign. Almost the same po sila pagdating sa mga switches and button. Unahin po natin dito sa Honda Beat. Siyempre, andito yung kanyang electric starter push button. Dito po sa kabila, high beam, low beam sign, horn, and then turning signals. Dito naman po sa RSX, ganun din po. Nandito po yung kanyang electric starter push button. And then high beam, low beam sign, horn, and then turning signals. Pagdating sa packet, mas lamang po si Honda Beat. Meron po siyang dalawang packet dito sa gitna. Ayan, dito po sa left side, medyo malalim at malawak. And then dito po naman po sa right side, ayan, may cover po yung kanyang maliit na box dito. Ayan, nandito po yung kanyang power outlet na 12 volts po siya. Ayan, bibili pa po tayo ng converter pag magcha-charge po tayo ng USB. And then ayan, nakabukod po yung button ng seat ng Beat. And then dito po yung kanyang manual ignition. And then dito po sa kabila, manual key rin po siya. And then magkaiba po sila ng side mirror. At dito po sa Beat, mayroon siyang shape. At dito, round shape naman yung kanyang side mirror sa RSX. Yan po ang bagong forma ng side mirror ngayon, patagilid na. Okay, tinagilid lang po dahil yung space nga naman. Magiging masikip po pag nakaladlad yung kanyang side mirror. At dahil mas mataas nga po ang presyo ng Honda Beat Playful version, combined bulb and LED po ang kanyang mga lighting system. Okay, sa headlight po ng Beat, okay, pure LED, and then ang kanya pong turning signals, ayan, bulb po ang ginamit. Unlike po dito sa RSX, pure bulb po ang ginamit sa kanyang mga lighting system mula po dito sa headlight at sa kanyang mga turning signals. Okay, check natin sa taillights. Nahin lang natin dito si Honda Beat, combined LED at saka bulb po sa kanyang turning signals. Okay, ito po yung kanyang taillights. And then, pure bulb naman po dito sa RSX, kanyang turning signals at taillights. And then, nakamags naman po ang front wheel ng Honda Beat. Okay, may sukat po ito na size 14. Ayan, aluminum po siya. And then, ang sukat po ng kanyang gulong ay 80 by 90 by 14. Tubeless na po ito. May brand po na MVP Star. And then, sa RSX, okay, meron po itong size na 70 by 90 by 17. And then, Chengshin tire po ang ginamit. And then, tube type pa rin po siya. Pero for sure, makunat po ito dahil made in Vietnam po ang kanyang mga gulong. Okay, naka-spoke wheels naman po yung kanyang rim. Ayan, stainless na. And then, sunod po natin yung braking system ng RSX. Dito po sa RSX, pareho pong naka-drum yung kanyang front at rear brake. At dito naman po sa Honda Beat, single disc po dito sa front na meron pong single piston caliper. At drum din po ang kanyang rear brake. And then 90 by 90 by 14 po ang size ng kanyang gulong dito sa rear.
At dito naman po sa RSX, 80 by 90 by 17. And then mas lamang naman po sa rear suspension ang RSX, naka dual shock absorber na po siya at single sided shock lang po dito sa Honda Beat. And then of course automatic transmission, ito po ang kanyang CVT. At yan, mayroon pa rin po siyang kickstart. At dito naman po sa RSX, chain drive po ang kanyang drive type. Okay, maganda, may cover po or may protection yung kanyang chain para hindi pasukin o masuotan o kung anumang bagay na pwede natin ka-disgrasya. And then rotary po ang gear shift pattern ng RSX 110. And then mas nagagandahan po ako sa muffler ng RSX. Ayan, ang ganda po ng kanyang heat guard, di ba? Ang ganda ng shape. Then plastic lang po siya. And then mahaba po yung kanyang muffler. Okay, naka-laser print po yung kanyang brand dito sa kanyang tambucho. Okay, kahit wala po siyang protection dito sa elbow, okay lang dahil haharang naman po yung ating kickstart. And then pagdating po sa engine oil ng RSX, meron po siyang capacity na 1 liter. At 800 ml lang naman po ang capacity ng Honda Beat. And then sa engine specs, almost the same po sila. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, air-cooled po sa kanilang cooling system. Pero fuel injected po pareho ang kanilang fuel supply system. 110cc displacement. Sunod po natin yung kanilang mga power. Dito po sa RSX, meron po siya maximum power na 6.46 kilowatts at 7,500 RPM and maximum torque of 8.7 Nm at 6,000 RPM. At dito naman po sa Honda Beat, meron po siya maximum power na 6.63 kilowatts at 7,500 RPM at maximum torque of 9.3 Nm at 6,000 RPM. Okay, dalawang variant nga po ang Honda Beat. Meron pong Playful at yung isa po yung Premium. Okay, unahin po natin dito sa Playful. Meron po siyang 4 na kulay na available. Meron po siyang Fighting Red, Pearl Sylvestris Gray, Pearl Nightfall Blue, ito nga po, at yung Clipper Yellow. At sa Premium variant naman po, dalawang kulay lang po ang available. Meron pong Pearl Arctic White at Matte Axis Gray Metallic. At dito naman po sa RSX, dalawang variant din po siya. Meron po siya nung drum type at saka yung disc type. Sa disc type po, dalawang kulay din po ang available. Meron po siyang Matte Galaxy Black Metallic at yung Pearl Iceberg White. At sa drum type naman po, dalawang kulay din po ang available, Infinity Red saka Poseidon Black Metallic. And then pagdating sa top speed ng dalawang motorsiklo na to, alam naman po natin na kapag 110cc ang motorsiklo, umaabot po yan ng 90 to 100 km per hour. Pero comment down below mga ka-riders kung gaano kabilis ang inabot ng inyong motorsiklo sa top speeding. Okay, para meron po kayong basihan ng kanyang height. Ayan, tayo po ay 5'8". Okay, dito sa Honda Beat, obviously mababa po siya. Kaya kita nyo, lapat po yung ating dalawang paa. Kaya, komportable po dito tayo. Okay, maganda yung kanyang floorboard. Parang may kasama ng matting pero wala po. Design lang po yan ng kanyang floorboard. Maganda, hindi na natin kailangan maglagay ng matting kasi yan. Meron siyang magagaspang na bahagi dito na pwedeng kumapit sa ating sapatos. Ayan, maganda, sa gitna nakalagay yung kanyang battery, di ba? Yung Honda Click kasi sa right side eh. Ayan, tamang-tama lang yung ating sapatos. So. And then kahit meron siyang pocket, kita nyo, ang laki pa po ng space sa legroom niya kaya makakapaglaro po yung ating tuhod dito. By the way, meron pa pala siyang utility hook. Dito sa ilalim, wala na pong extra. And then, turning radius natin ha. Kaya yan, kita nyo, layo po. Mga 1 inch ang distansya sa ating hita. Hey. Kung titignan nyo siya, maliit lang. Pero, yung space na binibigay niya, very friendly sa ating mga riders. Okay, naka-upright position yung kanyang manibela, di ba? Kahit pareho lang sila ng diameter ng wheels, nagawa pa rin nila ng paraan na may itaas itong manibela. Kaya hindi tayo pasubsob mga riders. Kahit sa long ride, hindi tayo mahihirapan. Although hindi natin may extend yung ating paa, okay lang. At baka sa sobrang komportable natin ay makakatulog naman tayo, di ba? Okay, check natin yung kanyang rear brake na drum. Okay, malakas din naman mga riders. Okay lang. Ganda ng kanyang brake lever, oh, aluminum, di ba? Then meron siyang park brake lock dito, oh. In case na magpapark po tayo sa mga uneven na kalsada, malaking tulong po itong park brake lock. Lalo na kung downhill, uphill, di ba? Then dito po sa kanyang front brake na disc, obviously mas malakas po ito syempre. Iba talaga pag disc. Then check natin yung kanyang single-sided shock. Okay, malambot din naman. Nakita nyo.
Hindi pa natin masyadong pine-pressure yung kanyang upuan, yung ating pag-bounce. Pero lakas niya bumounce, maganda yung kanyang response. Then dito naman tayo sa RSX. Mas mataas po seat height ito, kita nyo naman. Okay, nailalapat naman natin yung ating paa, pero kailangan natin mag-forward ng konti. Dahil pag nandito tayo sa gitna, malapad po yung upuan niya, kaya medyo nakatiyad na tayo. Pero maganda naman dito, almost the same sila ng position ng manibela. Naka-upright tong position nitong kanyang handlebar, kaya hindi rin tayo pasubsob dito. At ang laki ng space ng ating hita dito sa gitna. Wala kasi siyang pocket. Yun lang, syempre, lamang po talaga yung mayroong floorboard. At marami tayo, o gulay board. Baka kapaglagay tayo ng gulay at saka gamit pa natin. So dito pwede rin naman. Yun nga lang, hindi natin pwedeng patungan ng payan. Dito lang talaga ang paan natin sa kanyang gear pedal at saka sa kanyang brake pedal. Okay, check po natin sa turning radius. Okay, ganun din ang distansya. Malayo. O 1 inch ang distansya sa ating hita. Ayan, dikit. Almost sakto. So maganda talaga. Magiging marker to na huwag tayong bubuka para hindi dumikit sa ating manibela. In case na po tayo sharp curve. Front brake na drum. Ay, maganda yung kapit niya, oh. Para ka na rin naka-disc. Ganda timpla niya, mga riders, oh. Kahit biglay mo ng preno, para ka na rin naka-ABS, oh. Lambot. And then sa kanya naman pong rear brake. Okay, the same po sila ng braking power dito sa front. Pareho po silang drum brake, eh. And then sa kanya pong rear suspension. Halos pareho po sila ng lambot ng suspension, no? Pero siyempre, maganda pa rin yung dual shock ng ating suspension, di ba? Nakita nyo po yung response nyo. Ganda. Lambot. Ay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arakada, tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. Unemar, una ka dito. Unemar, dito ay sigurado. Legalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa Unemar, tiwala ka dito. Kay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arakada, tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kaya kung pang matagalang motorsiklo ang inyong hinahanap, mapapagkatiwalaan natin ang dalawang motorsiklo na to. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.